Para pakinggan ang katotohanan, dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan, tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino, dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, Public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa Radyo 5, 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa aking FB page. Please do follow me on Facebook, mga kapatid, para mabalik-balikan nyo po ang ating episodes dito po sa Sagot Kita. And please do visit and subscribe to my YouTube channel. Ayan, para mabalikan nga po ang ating mga episodes, pakihanap lamang po. And please follow us on Spotify. At ang hahanapin nyo po sa Spotify ay Sagot Ka ni God. Ayan po. And today, dahil po araw ng Biyernes, katuwang pa rin po natin ang MX3 para bigyang halaga rin po ang ating spiritual health, mga kapatid. Pag-uusapan po natin ang ating relasyon sa Panginoon. At dahil nga po gaya ng ating pakikitungo, di ba, sa ating mga kapamilya, kaibigan, at iba pang mga tao, mahalaga rin po na mayroon tayong matibay na koneksyon sa may likha. Mamaya po makakasama natin ang isang dating character actress at ngayon po ay MX3 Ambassador. Magkasama po kami nung unang-una po ako nakarating sa Holy Land. Siya po ay magbabahagi ng kanyang karanasan sa buhay. And I'm sure po mga kapatid ay marami po sa atin ang makakarelate sa kanyang storya. Simulan po natin ang usapang tutulong sa inyong magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. Lahat ng yan makakayanan po natin, mga kapatid, dahil sagot tayo ni God. At ang ating question of the day ay, kumusta po ang relasyon nyo sa Panginoon? Share po kayo sa amin, mga kapatid. Gusto naming marinig at mamaya po ibabasahin ko yan isa-isa. Mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. At dahil katuwang po natin ang MX3 today, ay 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift packs. Ayan. Kompleto po yan. Mayroon po yung MX3 Coffee Mix, MX3 Tea, at MX3 Capsule. At syempre, hindi po mawawala dyan ang ating Holy Bible or Daily Bread. Ang MX3 Capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Simulan na po natin yung ating discussion. Baka po yung marami po sa atin maaalala at makikilala po siya. Live na po dito sa studio, Tita Rexy Tiangco. Siya po ay isang MX3 Ambassador at dating character actress. Hi, Tita Rexy! Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una sa inyo, mga kaibigan ko, mga kapatid. Ayan. So, and ang aking friend na si Sherry. Hello, kasama Tita. ko sa Holy Land. may lakbay, Holy Land. 2017, no, Yeah, Tita Rexy? oo. You look, parang bumabata ka pa lalo.
Happy? Ano din, sabi nila, dahil sa MX3 yan. Ay! Drinker ako niyan, 10 years na. Winner. Magkumustahan muna tayo. Kumusta ka? Kumusta? Nung nagkita tayo 2017, Yeah. tapos minsan nagkita tayo sa DMI office, tapos hindi na tayo nagkita. Nagkaroon na ng Nag-dinner pa pandemya. tayo doon sa hotel na maganda. Yes. Oo nga. Oo. Kay Mr. Tan. Oo, si Mr. Tan. Hi, Mr. Tan. Mr. Tan, Ayan, hello. kasama rin natin siya sa Holy Land. Alam niyo po, mga kapatid, diba, sa CCF po kasi yearly, mayroon po yung malakihang pilgrimage, trip po sa Holy Land. Kompleto po yan. Mula Egypt, Israel, and Jordan. At ang DMI po, si Ma'am Gina Espejo, ay commitment po niya yan. Dahil gusto po niyang mapalapit, marami po, as much as possible, ay marami po siyang mahikayat na mas mapalapit sa Panginoon. So, she brings around 30 people every year. Yes. At least one bus, isang bus po kami. Isang bus po every year. She sponsors that. Yan po yung commitment niya sa Panginoon. Na ano. At naging maswerte po kami noong 2017 ay kasama ako, tayo. si Tita Rexy, Tita Fanny, Yeah. Serrano. Naalala mo yung ating tour guide, kahawig pa ni Brad Pitt. Puging-pugi si Tita Fanny, di ba? Sumalangit nawa. Oo, Tita Fanny, I'm sure nanonood siya sa atin ngayon. But how have you been since then? Magkamusta po kayo? Yun nga, sinabi mo, 2017, yun yung afternoon, before. Anong man tayo umalis nagpunta April. April. So June, naoperahan siya, pinaalis ko yung Sinong prostate niya. naoperahan? My husband. Okay, Oo. oo. And then, alam ko wala na, pero after 5 years, umulit. And yun nga, kinuha na siya ni Lord nitong last April. After 5 years, umulit. So, yun na yun, na nag-alaga ako. Balikan muna natin. Rewind tayo ng Yes. konti. Gusto natin makumpleto yung talambuhay. Kumusta yung iyong upbringing sa buhay? Paano ba nagsimula ang isang Rexy Tiangco? Paano siya lumaki? Anong klaseng pamilya mayroon ng isang Rexy Tiangco nung bata pa? Mula sa mga ninuno ko, Methodist kami. Protestant. So, halos founder sila ng church sa amin. Laking nabotas eh. Pero ngayon, matagal na, wala na ako sa nabotas. Nasa Quezon City na ako. Na-upgrade. Tapos, na-train ako ng magulang namin na pag Sunday, maliit pa ako, mga 6 years old, 7. Pag Sunday, nasa Sunday school ako sa church. Para mapagalit mo sila, yung wag kang mag-church ng Sunday. So, nakalakihan ko yun. And up to now, hindi Sunday sa akin pag hindi ako nagpunta sa church. Okay. Lagi nasa church ako. Up to now. Oo. Yun ang upbringing and gift na binigay sa amin ng magulang namin. Yung ipakilala sa amin ng Diyos. At hindi kami lugi. Dahil nararamdaman namin lagi yun. Lalo na pag nagpe-pray kami, pag para sa iyo, ibibigay. Pero pag hindi sa iyo, maghintay ka. That's it. Ganon. Basta, nandyan siya. So talagang yung pananalig at pagkilala sa Panginoon ay Yes. magmula pagkabata ay sinimulan na ng Yes. inyong mga magulang. Paano ka as a teenager? Paano ka rin napasok sa showbiz? Oo. Ako, maliit pa ako, friendly ako Ika talaga. na, oo. Marami kong Bibo ka na ba talaga? Yes, Oo. napakalista ko para ako yung apo kong yun. Oo. Marami kong mga friendship. Oo. Ngayon, nung lumalaki ko, tapos, yun na nga, napangasawa ko yung husband ko, na kami sa showbiz, yung Sino ang nagbi-business. nasa showbiz? Ako. Ikaw. Ako. Okay. Tapos, syempre, friendly ako. Nakilala ko lahat. Ganon. Hanggang, nagbi-business kami doon. Alam mo na, pwede ko ba sabihin kung ano yung binibenta ko? Okay lang. Oo. Basta walang tatak. Yun Walang na. brand. Ano yan? Nagbibenta kami. Pagkain ba yan? Jewelry. Jewelry. Oo. Alahera ka. Yes! Oo. Jeweler. Ngayon, naka-standby ako halos sa
lahat ng studio, Oo. pati dito sa inyo, naka-standby ako dyan dahil Dumidiskarte minimit ko yung mga nagpapapunta sa akin. Pero paano mo nakuha yung tiwala nila? Paano kailan ka nagsimula? Si Ate Lourdes, ang unang-una kong kaibigan, Inday Inday Badiday. Badiday, sa Malangit Nawa. Oo. Sabi niya sa akin, Rexy, magtatanong ka sa akin. Kapag ka okay ang cheque, sasabihin ko siyang okay. Pag sabi kong wag. Kaya pagka may bibili sa akin, tumatakbo pa ako sa radio sa Broadcast City kay Ate Lourdes, bibili si ganito, magche-check. Sige, pero pag sinabi niya, wag, ganon siya. So, yun, saka si Pani, yan ang sumunod kong naging mga Kliyente. Hindi, tsaka yung taga-approve ko, si Pani, talaga. Pero marami ka talagang artista. Yes. Kahit hindi mo malakas noong 80s saka 90s. Tapos lahat sila may personal kang relasyon. Yes, nagiging kaibigan ko. Kasi tuloy-tuloy Saka si Ate Lourdes, tapos pinakilala ko ni Ate Lourdes sa ganun. Saka yung kalidad, siguro naman. pati At saka yung mga designs mo. Pati mga politicians. Oo, yan. Ano ko yan. Winner. Bongga ka pala, no? Talaga. Di ba, malapit ako kala Presidente Era, kala Maring Laarni. Paano nagkasimula yung relasyon? Dahil din dyan sa iyong pagiging alahera? Nagtuloy-tuloy na sa mga kaibigan ko. Pakilala sa akin, pakilala sa ganito. O, saan mo binili ang kay Rexy? O, Ma-PR tinatawag kasi. ako. Oo, ganun. So, that is 80s and 90s. And then, tatanong mo sa akin, paano ako naging artista? Ganito, nasa Broadcast City ako. Nakalimutan ko ng pangalan ng matandang direktor sa sa kay Pilita Corrales yun na yung to each his own. May gaganap yung parang may sakit siyang depression, yung nasisira, ganon. Kaya mo ba to, Rexy? Hindi dadating yung yung namin, guest namin. Tinignan ko yung script. Artista. Artista. Sabi ko, para kang nababaliw kunwari. sabi ko, luka-luka. Binasa ko yung script. Luka-luka. Sabi, arte ko pa ba yan? Yan ang natural ko. Doon pa lang, tumawa na yung direktor. Tawa na. Tapos noong tinaping na namin yon. Sinubukan ka? Hindi. Talagang, kasama na ako. Ako na ako sa to each his own. Wala kang ka-experience? Yes. Wala. Pero talagang bibo ako Yung talagang smart ako sa mga ganyan Kaya love ako ng mga friends ko. Ganon. Tapos, sabi sa akin, sige, ka na, papilan mo to. Ganon. Magdala ka ng ganon. Di nagdala ako, papalit daw ng damit, ganon, dala ko. Tapos, nag-adlib ako na nag-adlib. Pati yung reseta nung iabot sa akin, hindi naman sinabing kainin ko. So, ito kasi ang iinumin nyo, kakainin nyo tong ganito, gano'n. Pinakita ko sa kanila, nilamukot ko yung papel, kinain ko. Gano'n. Basta marami akong ginawa na napatawa ko yung direktor na mula doon sa itaas niya ginanon ako sa ulo. Tawa ng tawa sa akin. Yun na ang umpisa. Simula. Palagi may mga cold slip na ako. Tsaka dahil ko ng damit, bit na gano'n. Sabi ko, artista na ako. Sabi ko, yun na yun. Nakailang kang pelikula din? Hindi, puro TV lang ako. TV. Guest ako. Lahat ng channel nag-guest ako. Lahat. Ka sa lahat yung ng mga, istasyon. yung mga Labing Yours, yung mga dulambuhay ni Ate Lourdes, dulambuhay ng mga bituin, to each his own, chicks to chicks. Ang dami. Basta marami. Ang Na-enjoy dami. mo naman. Pero nitong nagkakaedad na ako, hindi ko na kaya yung puyatan. Kasi mag-i-start kami ng 8 ng gabi. Matatapos kami, alas 4 na ng umaga. Isang oras nyo lang papanoodin nyo na. Na ako, tsaka napapabayaan ko na yung business. Business. Yan ang yun. Mahalaga. So, binitawan ko na yun, na ako. Pero paminsan-minsan, meron pa rin sumusundot sa akin. Nilalabasan ko pa rin. Basta hindi lang, hindi yung araw-araw or regular. Yung, sige, minsan sa isang taon or mga ilang beses sa isang taon, pwede na. Yeah. At saka yung walang masyadong puyatan. Ano yung hindi mo makakalimutan sa industriya, sa pelikula, sa mundo ng entertainment? Masaya. Tsaka lalo na kung tamang tao yung mga kasama mo, masaya silang kasama. May iwas naman ako doon sa hindi tama. Alam ko naman yung mga hindi tama. Hindi mawawala yung intriga. Hindi mawawala. Meron ganon. Tsaka yung mga chismis. Tsaka yung makikita mo talaga yung totoo sa kanila. Sabi nga nung husband ko. Zip na lang. Sabi ng husband ko, nagbi-business lang tayo. Huwag mong sasabihin niya. Huwag kang magsasalita niyan dahil makakasama sa business natin yan. Siyempre, nakikita lang natin sila sa television, diba? Pero siyempre, pagkasama mo na, ganito pala ang ugali nito. Makikita mo lahat yung mga totoo. Napakabait pala talaga nito. Yes.
parang iba siya sa TV at iba siya pag nasa personal. May mga ganon. Oo, yan. Pero siyempre, kung ano man nangyayari doon Quiet lang. ka lang. Bilin ni Smile ka Habi. lang. Oo. Kasi Quiet makakasira din sa negosyo. Oo. Sa business. Tsaka sa tagal namang yan, wala naman ako nakagalit dyan. Wala. Puro mga natutuwa sa akin. Natutuwa pa nga ako pagka aalis. Oy, sama natin si Rexy. Pag hindi mo isasama si Rexy, hindi ako sasama. At ipagmamalaki ko sa'yo, Cheryl. Ang dami kong abroad. Out of the country na. Puro libre. Kasi sila nagbibigay ng ticket. Sila nagbibigay ng airplane ticket. Because they like being around you. Sabi niya, dahil, ililibre ko yan, basta isama mo. Marami, pero... kasi masaya kang kasama. Yes. Masayahin po. Naku, kahit kami noon po, Kalog. talagang talagang may mga one-liner si Tita Rexy na mapapatawa ka na lang. Ng baklang salita. Oo. Pero, buti naging supportive si Mister. Ay, oo, naging bakla na rin. Naging Dati tahimik ko na pangasawa yun. Oo. Ngayon, ano na din siya, nakikipag-usap na din siya. Nakapag-socialize Oo, na, sanay. nakikipag-naalaka na rin. At yun talaga yung, yung negosyo nyo mag-asawa. Yeah. Alahas oo, po talaga. oo, yan. Ayun, pagiging alahera. Yan. Okay, kamusta yung relasyon nyo? Sabi ko nga, 'di ba, buti supportive siya. Pero may mga pagkakataon ba na tumigil ka na nga dyan, lagi napupuyat ka or lagi kang wala sa bahay or ano? Meron bang panahon na pinagkaugatan yun ng hindi pagkakaintindihan? Hindi, happy din siya. Tsaka yung mga naging circle of friends namin, gusto niya rin. Oo. Happy din siya. Basta sabi ko, alis tayo. May invitation tayo sa ganun. Kahit ganun kalayo, sumasama. Tsaka pinagdadrive ako. Oo. Bihira yung ganyan, Very Tita supportive Rexy, siya. na magkasama kayo, mag-asawa kayo, pero din kayo yung business partners, kumbaga sa lahat. So, parang mag-best friend, Oo, magkapatid, ganun nga. mag-asawa kayo, ganun ang relasyon nyo. Yeah. Lalo na nito may edad na kami, para na lang kami barkada. Maraming nga nagsasabi, para na lang kayo magkabarkada. Oo, ganun na lang nga. At sabi mo nga ay last April? Ngayon ay Yes, last April. 2023. We're going in 10 months na siya nawala. Okay. Kamusta yung battle niya? Especially na nakita mo siya kung paano kayo, 'di ba? Masigla, masayahin, nagbibiruan. Paano nagbago noong nagsimula na siyang nagkasakit? Mga 3 months siyang nahiga na last April. Nung ganito panahon, nagsimula na siyang Prostate cancer. Yeah, prostate. Okay. Tapos nawala na ng gana ang paa at kamay niya. Hindi na makikilos. Ganun pala yun. Kasi pag may prostate cancer ka, automatic meron kang bone cancer. Tapos yung mga nerve mo, ala na, hindi na mano. So that's why, hindi niya na maigalaw ang paa at kamay niya. So aggressive yung cancer pag niya. binabangon namin siya at kakain doon sa kama niya, kailangan, yung aking angel na sa likod niya, nakaalalay. Kasi babagsak siyang ganun. Parang wala nang tukod, ganun. Oo. Yun na. Tapos unti-unti na siyang pumayat. Kilala mo naman yun, nakita mo, gwapo yun, tsaka malaki ang katawan. Pogi. Pogi. Ayan po. Pero, so yung pagbabago niya, diba, sa kanyang pag-uugali, yung kanyang pang-araw-araw, dahil nga sabi mo, may sakit na siya, nanghihina na siya. Ano yung nararamdaman mo tuwing makikita mo siyang, he's sick. Hindi simple yung pinagdadaanan niya. Di siyempre, kami, dati, mga comedy ginagampanan ko, naging dramatic. Madalas ako umiiyak, lalo na pag nakikita ko siya. At saka pray ako ng pray. And siya rin, naging malapit sa Panginoon. Minsan, akala ko may kausap Yung pala, nagpe-pray ng malakas. Madalas siya, nagpe-pray siya. Oo, at saka doon sa mga huling niya na, sinabi niya na, sige, gusto ko na. How hard was it for you? Habang, gaano mo siya katagal inalagaan ng may sakit? Hindi naman taon, yung kasi nagkakasakit siya, malakas pa siya. Pero yung mahina na siya, na bedridden na siya, 3 months yun. Iba pa yung noong 2017, dyan sa hospital, na dito natin, malaking hospital sa Quezon City, naoperahan siya, it takes 2 weeks na mahigit na hospital siya. Akala ko doon pa lang malalagot na siya Okay. Pero buti, naka-recover. Naging okay ulit. Yeah. At meron akong sasabihin, nung ka-opera niya lang, 1 month pa lang, nagkaroon kami ng convention sa church dito sa Nueva Ecija Convention Center.
siya ang nag-drive parot-parito. Pero umiinom siya ng 2 capsule ng MX3 umaga, tanghali, gabi. Umaga, tanghali, gabi. Matagal na siya umiinom nun. Siya mismo ang nagsabi noong pag-uwi namin, alam mo, Rexy, parot-parito, nag-drive ako. Ang layo nun, ha? Sabi, kabanatuan yun. Pero, ang lakas ko, wala akong naramdamang Kaya doon ko Yung na energy kasi. ang MX3 capsule nakakatulong sa Energy. Energy, Oo, yeah. oo. Hindi ka, mawawala yung pagkatamlay mo. Oo. Hindi Ako, ko I take it binibitawan yan up to now. I take it in the morning kasi mahaba-haba rin po ang araw ko. Kaya ganoon din ako. At saka, medyo addict ako sa kape. So, 3 times a day, which is good. Ito na pa. hindi ako sinisikmura. Hindi ako umiinom ng kahit na anong kape. Matagal na. Kasi 5 years ago, malakas ang palpitation ko. Alam nyo, ganyan din ako. Pinahinto ako ng doktor Yes. sa kape. Hinanto ko lahat ng kape. Yan ang tinuloy-tuloy ko. MX3 coffee. Totoo. Ako, Awa ng Diyos, 5 years na, wala na yung palpitation ko. Wala. yes, mga kapatid, kasi hindi mo wala. Sabi nga ni Dr. Bien, very minimal, 0.01 yata, or 0.1 lang yung caffeine content niya. Yeah. Kaya it's perfect. Kasi ako, nung sinabihan din ako ng doktor ko, because of my hypertension, sabi niya, Cheryl, kailangan mong huminto. Nakaka-3 beses nga ako sa maghapon ng kape. Sabi ko, hindi po ako pwede ng walang kape. Parang hindi kompleto ang araw ko ng walang kape. Sabi niya, pero yung palpitation mo, kasi grabe yung palpitation ko. Minsan, nakikita ko na talagang, Ako tinitignan ko lang yung dibdib ko, naririnig ko na. Hanggang dito sa alalamunan ko, gumagalaw. So sabi, you have to stop it. So parang battle sa akin, talagang parusa, sakripisyo talaga. And then, I reconnected with Myrna. Sabi niya, try mo tong MX3 coffee. Sabi niya, sabi ko talaga, ayoko rin nung, pasensya na po pero hindi kasi ako 3-in-1 na coffee kasi natatamisan naman ako. Maraming sugar. Puro asukal. So when I started taking MX3 coffee, tama lang ang lasa, and hindi na ako nagpapalpitate. Kaya din, wala na rin ibang kape. Marami akong friends nagtatanong sa akin, okay ba yung ini-endorse mo na MX3? Hoy, kaibigan kita. Sabi ko, yung iba ka-churchmate ko pa, hindi ako magluloko mag-endorse ng kalokohan. Sabi ko, totoo to. Sabi ko, talaga, pati tulog mo maganda. Yes, Pati yung pag-release ng dumi yes, mo. bowel movement. Bowel movement. Winner. Winner. Pag umaga pa lang, swak. Ganon. Kaya magaling, maganda talaga. Pero Tita Rex, balikan ko. Okay. Balikan ko lang si Happy. Yeah. Dahil nga, I'm sure it wasn't easy for you. How old was he when he left? Si When he Papa? died, 78, pero bali 79 na kasi April 16 siya nawala, 78. May 30, sumunod na buwan, 79 na siya. So, almost pero hindi siya 79. mukhang gano'n, bata din ang itsura niya. Oo. So, nagkaroon ka ba, parang nasubok ba doon sa, kasi itinuturing mo ito na yung pinaka, siguro, the biggest struggle sa buhay mo. No? Partner mo pa. Diba? Araw-araw mong kasama. For Para how many kaming years putot kayo? nyog na laging magkasama. How many years kayong kasal? 49. 49 Malapit years, dito diba? pa nga inabot yung golden Nang masaya, ganoon kayo. Nagtatalo pero nagbabati, naglalambingan. Yes, so syempre may mga away-away na kunyari. And then all of a sudden you see him like that. Pero siya unang bumabati, ha? Hindi. Ganun naman tayo mga babae, dapat tayo. Siya yung kumikilikiliti. Siya yung okay. So, sabi, how hard was it? At saka umabot ba sa punto na na-question mo yung relasyon mo sa Panginoon na bakit kailangan niyang ma-experience to? Bakit? Oo nga. Hindi ko naman siya kinwestiyon, kundi ako naman, sabi ko nga sa'yo, since maliit ako, alam ko yung faith mo. Faith na mga words of God, alam kong binabawi na, kinukuha na ng may-ari. And even sa eulogy niya, sinabi ko yun, ang sakit sa akin ito, pero wala akong magagawa, kinukuha na ng may-ari. Sabi ko, nagtawa pa nga yung anak ko kasi noong eulogy na i-example ko sa plancha. Sabi ko, parang plancha yan, ang tagal mo nang ginamit, nakalimutan mo na isole. Nung kinukuha na ng may-ari, umiyak-iyak ka pa at nagdadadamba ka pa. Ang pangit sa may-ari noon, hiniram mo lang. Tapos nung kinukuha, dumadamba-damba ka pa. Beautiful. Kaya yung aking mister,
Umiyak lang ako nung nalaman kong patay, umiyak lang ako ng isang matinding hagulgol. Tapos nun wala na, hanggang sa ililibing siya. Tinanggap ko, although ang sakit pagkalibing. Yun na yung naku, hindi alam nitong anak ko, nandito ako sa anak ko, yung mga first 3 months ko, nganing naloloka-loka na ako sa lungkot. Dahil close naman kami noon, tsaka mabait naman yun. Oo. Kaya palagi, pag bandang hapon, parang iniintay ko na uuwi siya, gano'n. And up to now, I miss him. Gano'n. I'm sure naririnig ka niya. And I'm sure lagi mo siya kasama. O, yun na nga eh, Diba? nararamdaman ko eh. Sa tabi mo, yan sa tabi mo lang. Nararamdaman ko, minsan na nandyan lang siya, sabi ko nga sa anak ko, pag nakahiga ako, parang may maplo sa aking malamig, sabi ko. So, ayan, kamustahin natin. Sa ating pagbabalik, ayan nga po, lahat tayo dumadaan tayo mga kapatid sa hamon ng buhay. Hindi, siguro walang ni isang tao na nilalalang na hindi nagkaroon ng hamon. And katulad po, isa siguro sa pinakamahirap mga kapatid ay magkaroon tayo ng mahal sa buhay na nakita nating nag-struggle o dumadaan sa isang seryosong sakit, hanggang sa kunin na, especially kung lalo na kung partner mo yan or husband mo, katulad ni Tita Rexy na for 49 years, siya lang ang kasama, araw-araw, away man yan, bati, lambing, tawanan, iyakan, silang dalawa yung magkadamay. And now, wala na si Tito. Pero gusto nating matuto from her story. Ba't ba parang ako yung nagiging emotional? Ako yung naiiyak sa'yo. Kasi, ako rin kasi, I lost an aunt last year. That she's like a mother. Siya yung nagpalaki sa amin sa Amerika. And malungkot talaga. She died of colon cancer. And she's only 63. Oh, mas bata. Yeah. So, yan po yung mga struggle natin, mga kapatid, diba? Si Tita Rexy, maganda pinapakita niya yung kahalagahan, kagandahan ng matatag na relasyon sa Panginoon. Because you'll never question Him. At ngayon ko lang, ang ganda nung sinabi mo na, hindi naman akong may-ari niyan Kahit na asawa ko yan. Hindi naman akin yan. Binabawi na ng may-ari. Whatever we have, anumang buhay meron tayo, ito po'y pag-aari ng Panginoon. And when it's time to go, it's time to go. But you are very honest also to say na hindi mo maramdaman yung pain, yung sakit, But yun din siguro, tanungin natin si Tita Rexy, ano pa yung nagpatatag sa kanya? Sabi niya, struggle pa rin naman ngayon, araw-araw nami-miss niya yung kanyang husband. Pero paano ba siya nakakalagpas sa bawat araw? Ang ating question of the day, kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Kung may gusto po kayong i-share sa amin, pag-comment lamang po kayo sa ating live stream dahil katuwang po natin ang MX3. May gift packs po ang 5 maswerteng magkokomento. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Naalala ko tuloy bigla yung, at kasama pa rin po natin, Tita Rexy Tiangco, MX3 ambassador at dating character actress. Alam niyo po kami, mga kapatid, total, ito, nagkukwentuhan na at naririnig niyo po sa amin na MX3 users po kami. We're called ambassadors because, eto mga kapatid, we don't get paid for talking about it. Simply, we're just taking, kasi si Ma'am Gina, ayaw din niya na kumuha ng ambassador if you're not a user. Hindi po kami ganoon. We don't get any talent fee or professional fee about this. Because pinipili po namin, once you hear us endorsing something, it's because we use it. Ako ganun ako Hindi porket kung kukunin ka, pwede mo bang i-post to or gamitin ito and then you post it. I only post, like what you see sa mga pinopost ko po is because I personally use it, I've tried it, and I believe in it. Other than that, wala po. Hindi pwedeng Anyway, kasi nung naalala ko nung pandemya, talagang double boost ako. Talagang 3 times a day ang capsule ko because ang bait ng Panginoon, isa ako dun sa hindi nawala ng trabaho. Yung tuloy-tuloy. Lalo pa ako nagkatrabaho ng pandemya because we need to broadcast. At napanatili, takot ako. Kasi once na tinamaan ako ng COVID pero talaga?
I was still working. I was airing from home. Hindi napapansin ng tao kasi bawal naman pumasok, 'di ba? So work from home, we air through through Zoom or StreamYard, StreamYard. Meron akong COVID pero umi-ere ako. Nag-news kami ni Senator Raffy. Oo, kaming dalawa magkalayo pero okay, talagang kailangan mo ng pang-boost ng immune system dahil hindi lang mahirap ng magkasakit, masakit sa bulsa ang magkasakit. Yes! No? Ikaw, nung nawala si Tito Jess, ngayong wala na siya. 10 months. Very fresh. Very fresh. And it's not easy, I'm sure. Paano ka nakaka-cope with your current situation? Siyempre, dati lagi kang may kakabiyak, di ba? Oo nga. Napakahirap talaga, pero alam mo kapartner ko ngayon, ang Panginoon. Talagang kung noon, pag matutulog lang ako at magigising ako, nagpe-pray. Ngayon, halos madalas. Lalo na yun sa panahong lungkot ako. May mga panahong parang sobra na nami-miss mo siya, maalala mo yung mga nakaraan nyo, yung mga samahan nyo. Basta, alam mo lang, nananalangin lang ako, Panginoon, bigyan mo ako ng joy. Kasi yakapin mo ako. Kasi nalulungkot ako. Ganon. Madalas nakakaraan sa akin yun na puro prayers lang. Prayers lang. Sa Kanya lang ako dumadalangin. And then, kinabukasan, maganda. May mga tatawag sa akin. Ganon, mag-i-enjoy. At salamat doon sa mga kaibigan ko na sumusundo sa akin. Pagkalibing pa lang ng husband ko, kinuha na ako, 1 buwan sila, dinala ako sa bahay nila sa Baguio, 5 days kami doon. Tsaka marami akong pinuntahan ng mga imbitasyon ng mga kaibigan na para malibang lang ako. At yun ang sagot ng Panginoon. Yes, kasi alam sabi ko. mo, give you joy. Yeah. Sige, para hindi mo maramdaman na nag-iisa ka. Yes. Eto, ang mga kaibigan Tsaka mo. madalas yan sabi ko, yakapin mo ako, nalulungkot ako, Panginoon. Ganon. Mahirap ba sa gabi, lalo na? Napakahirap. Madalas kong, kinukwento ko sa anak ko, minsan nai-straight ko ang hanggang 4 a.m. gising ako. Sino bang kasama mo sa bahay? Ngayon nandito ako sa anak ko. Ayan, kasi sa mahirap. daughter ko. Dati, kayong dalawa lang talaga mag-asawa. May Magkasama sarili. kami, pero meron akong kasama yung eldest son ko. Kaya lang yung eldest son ko, laging wala sa bahay yun. Maano din ang business noon. Laging wala. At saka may 2 akong apo doon. Nag-aaral naman sa UST. Lagi, walang Malalaki tao. na. Malalaki May na. kanya-kanya ng buhay. Yes, Oo. So, sa kanila, ito housekeeper yan, yun lang husband niya, lagi nasa bayan. Sa kanila na lang ako, tsaka binili ni Tito Jesmo. Na sabi niya, doon ka kalahani, parang, may kasama ka, may mag-atsikaso sa'yo. Sabi, binili niya yun. Masasabi mo bang mas tumatag, mas naging strong yung relationship mo sa Panginoon after nang nawala si Tito Jess? Super! Mas lalo akong naging matibay yung faith ko sa Panginoon. Kasi nararamdaman ko pag nanalangin ako. Tsaka yung mga hinihingi ko sa Kanya, nakikita ko dumadating Oo, kaya hindi nangyayari sa akin yung Sunday, hindi ko siya maalala na mag-church kami o magpe-pray ako ng ganon. And up to now, hindi nagbabago yung mga gawain kong ginagawa sa church, yung ginagawa ko sa Mankind, na kahit hindi ko kilala, basta nangangailangan ng tulong, tinutulungan ko. Ganon ako, natural ko yun. Na tumutulong ako, hindi naman financially o yung abot ng makakaya mo. Yes. Meron akong isang kukwento sa'yo. Nandito ako sa City Hall noon, may nadaanan ako, umiiyak na kasi talagang problematic siya. Yung binanggit na pangalan, na taga roon sa department head ng City Hall, kilala ko. mo. Oo. Pero tuloy-tuloy ako. Pero alam mo, nung lumalagpas na ako ng kalate, para akong May ginano ng huminto, Panginoon, no? sabi sa akin, kilala mo yun, bakit hindi mo tulungan? Yes. Binalikan ko, ano ba yung problema nyo? Sabi ko, gano'n. Tapos pinakwento ko, Alika. Sinamahan ko siya doon. Maluwag din ang loob ko na natapos yung problema niya doon sa pinoproblema niyang, kasi hindi mo naman matatouch agad ang mga department head dadaan ka sa mga employees niyan. Siya, dinirect ko siya, dinala ko doon siya doon sa harap. Pero Tita Rexy, ano yun
gawa ng Panginoon. Yes. Diba? Nararamdaman mo na. Of all the people na dadaan doon, na madadaanan mo, diba? Makikita mo na minsan hindi mo naman, parang it's none of our business kung bakit siya umiyak. Hindi mo napigil yung sarili mo, ba't nagtanong ka? Tapos, nilagpasan mo. Pero because of a strong relationship with the Lord, hindi mo makonsensya na baliwalain. Yeah, diba? so, ako yun yung napansin ko Nung mas tumatag, mas nakilala ko yung Panginoon. Marami kong karanasang ganyan. May mga tinulungan ko, hindi ko kilala. May purpose May purpose kung bakit ka nandito sa mundo. May purpose, may kung bakit kayo nag-cross ng landas ng taong to. Or kahit di mo man lang kakilala, bigla mo na lang magiging marites ka. Ay, parang nakiusyoso ka lang, ay, ako pala yung kinakausap ni Lord na tulungan to. Ginagamit ka ng Panginoon. Diba? Good job. Si Tita Rexy nakakato. Naalala ko talaga yung ating mga pinagdaanan. Pero umabot ba sa punto na sa sobrang kalungkutan, yung tipong, kunin mo na lang din ako para magkasama na kami ni Jess. May ganun ka ba? Dumataan sa akin yan. Yung pag sa sobrang lungkot ko, sabi ko nga dito sa anak ko, buti pa, sasama na lang ako sa daddy mo eh. Sabi ko, dami mo dadaan ng hindi. Sabing ganun. Basta, naiisip ko yan, yung pag sa sobrang lungkot. Pero, after naman noon, bumabalik ako sa dati kong wisyo. Dala lang yun ng lungkot at pagka-miss kay Tita Pero Jess. Pero talagang, Cheryl, inabot ko yung super lungkot talaga. Na halos hindi ako makatulog. Hindi ako nakakatulog talaga. Magang mugtong-mugto siguro yung mata mo. Umiinom na nga ako ng pampatulog eh. Ay, umepekto? Oo, hindi pa rin umepekto. Oo. But that's grieving. That's part Pero of grieving. Pero pinapanay ko na lang ng prayers. Pag sunod-sunod ang prayer ko, nakakatulog naman ako. It's a process, mga kapatid, no? Yung talagang mag-grieve ka. Tingnan mo ngayon, it's been 10 months and I'm sure you're doing better. Of course, nandiyan namimiss mo. Much better ngayon kaysa noon. Sabi ko nga sa'yo, yung first 3 months ko, parang masisira ako sa lungkot. Ano ang learnings mo dun sa pinagdaanan? Itong challenge sa buhay. Anong natutunan mo? Yung challenge ko nga sa buhay at natutunan ko, yun nga yung sabi ko sa'yo, isang bagay na siguro kayo din marirealize nyo yun. Noong nagkasakit ang husband ko at hanggang sa wake niya, sa burol niya, nakita ko kung sino yung mga tunay na kaibigan ko, kamag-anak ko. Although, yung 4 nights na wake ng husband ko, talagang matao umaga, and special thanks to my kumaring Dulce. Nandun yan, kumanta pa siya ng tree sa eulogy. Nakita ko yung mga tinanim mo na nagdatingan sa iyo, yung hindi mo na naalala talagang kaibigan mo may nagawa kang mabuti, Yes, andyan sila. Pero may mga hinanap ako na ilan lang yon na kamag-anak din at kaibigan, lalo na yung natulungan mo na wala sila doon. So, ganito pala yon, makikilala mo yung tunay na sa iyo at tunay na nagmamahal sa iyo sa mga panahon ng pangangailangan mo, panahon na nalulungkot ka, makikilala mo. I'm talking of yung close sa akin yung talagang close sa akin na kamag-anak ko and close friends ko, talagang nakilala ko kung sino-sino ba sila. Maraming salamat sa inyo. Alam nyo kung sino-sino ko kayo, love ko kayo. Pero ilan lang yung hindi talaga ko nakita na very close sa akin. Ipagdasal na lang natin sila kay Lord. Na ayoko nung yung pala magkaibigan lang tayo sa halakhakan. Yun. Ganon. Ano ang may papayo mo sa mga listeners po natin, sa mga nanonood, na kung paano sila makakalagpas sa hamon ng buhay? Ano ang nakatulong sa'yo at ano yung advice mo sa kanila para na okay lang yan, kaya yan, laban lang, paano? Oo, laban lang, tsaka wag bibitaw. Ang Panginoon, yun lang naman ang sikreto Pagka meron kang matibay na faith sa Panginoon,
tumawag ka lang sa Kanya, tsaka pasama ka sa Kanya. Lalo ako, pag nalulungkot ako, sabi ko, Lord, samahan mo ko dito, sabi ko. And even ngayon, nagpe-pray ako patungo dito, Lord, ikaw ang lumagay sa puso ko at isipan ko, yung gusto ko, ikaw yung maitanyag ko dito, ikaw yung mapapurihan dito. Nagpe-pray ako, lahat ng nilalakad ko, lahat ng lalakadin ko, ibinibigay ko sa Panginoon, itinatawag ko sa Panginoon. Yun yung natutunan ko sa magulang ko. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God, katuwang po ang MX3. Yeah. At dito na po, basahin ko lang yung ilan pong mga mensahe po ninyo na nakisali sa ating discussion for today. Ayan, si Laura May Cardino. Mahalaga na mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Sapagkat una, spiritually, kailangan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay para maging inspiration at magbibigay liwanag sa ating buhay. True. Si Ramel Maluto. Sa daming pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay, una, namatay ang nanay kong nag-alaga sa akin dahil ako ay may sakit na Pott's disease. 22 years old na akong hindi makalakad at lumaki po akong hindi nakilala ang tatay ko. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Patuloy po akong nananalig sa Panginoong Diyos. Dasal lang tayo palagi, hindi tayo pababayaan. Amen. Si Rodelyn Lopez, I have a strong relationship and faith in God. In everything I do, ipagpipray ko po yun para hindi ako magkamali sa desisyon. Si God lamang po ang makapagbibigay sa atin ng anumang nais natin sa buhay. Si Victorino Getan Duran, para sa akin, ang totoong relasyon sa Diyos ay kapag tunay ang pagmamahal mo sa Kanya, na sa pamamagitan sa Kanya ay doon mo maipakita ang tunay na pagmamahal at halaga para sa iyo. Albert Soriano, kahit po gaano tayo kabisi sa panahon na to, dapat may time pa rin tayo kay God. Dapat may time talaga tayo kay God dahil hindi po tayo magsasucceed kung wala ang tulong ng Panginoon. More effort at time tayo kay God para mas mapalapit tayo sa Kanya. Yeah. Si Chel Gawiran, habang itinatayo mo ang iyong kaugnayan sa Diyos, ang iyong pagtitiwala at pananampalataya ay gagantimpalaan ng spiritual na lakas, pag-ibig, kaalaman at kapayapaan. Ibahagi ang iyong pag-ibig sa Diyos ngayon at ipasok siya sa iyong puso. Sa ganitong paraan, maaari mong maranasan ang kagandahan at mga pakinabang sa iyo sa iyong banal na ugnayan sa Diyos. Si Glenn Laho Garcia, ako po si Glenn na may chronic illness. Nilulugmok man ako ng karamdaman at unti-unting nanghihina ang katawang lupa ko, ngunit pinagkakatiwala ko sa Diyos. Nalunasan lahat ng ito at pipili ng taong kakasangkapanin upang makatulong sa bawat taong nagtitiwala. Si Faye Domingo, kahit po anong kalagayan meron tayo sa Panginoon pa rin ang tanging sumbungan at kaisa-isang pinagkakatiwalaan natin. Huwag sanang paabutin na dapang-dapa na bago natin siya lapitan. Pagpasalamat natin kahit sa pinakamaliit na biyaya mula sa Kanya. Si Ren Anastasio, ang buhay ko ay naging makabuluhan dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon. Sa Kanya lang ako nagtitiwala at sumasampalataya. Madaming unos ang dumating at darating pa sa aking buhay. Subalit dahil sa alam kong nandyan si Lord, palagi sa tabi ko at lahat ay magiging okay uli. Ganyan kalalim ang relasyon ko sa Panginoon. Si Duffy Jones, through prayer, meditation, seeking spiritual guidance, and studying religious texts or teachings, all these help me nurture and strengthen my relationship with God. Si Betchay Maming, napakasarap pong magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon. Kahit madaming dumarating na pagsubok sa buhay, magaan po sa pakiramdam. Kahit mahirap, madali nating matanggap lahat ng hamon sa buhay. Dahil si Lord po ang aking kasama always. Pray lang po kay Lord at nagbabasa po ako ng Bible. Yes. Si Mary Grace Rubin Catalia, mahirap mawalan ng komunikasyon sa Panginoon. Parang nawalan ka na ng magulang at kaibigan kung hindi mo siya nakakausap sa dasal. At si Jennifer Salonga Lumaga, tayo ay manalangin sa Kanya at magtiwala po sa Panginoon ang lahat nating pinagdadaanan na problema at
ipaubaya natin sa Kanya ang lahat. Dahil pag siya kasama natin, walang imposible sa Kanya at tayo ay laging magpasalamat sa Kanya. Marami pong salamat sa inyong mga messages na napakasarap pong basahin at nakaka-inspire. At doon po sa mga kapatid natin na masasabi nyong, tanungin niyo po yung inyong sarili, ano nga bang relasyon mayroon ako sa Panginoon? Kayo pong nakikinig sa atin at nanonood. Kung ang sagot nyo ay kulang or hindi pa ganun katatag, maybe that's the reason why you're listening to us or you're watching us right now. Diba, Tita Rex? Yes. Parang sinasabi ng Panginoon na nandito ako, nagpapaalala ko, at napapakinggan nyo itong mga tao at katulad ni Tita Rexy na pinapadama ko sa kanya yung pagmamahal ko kahit siya'y nalulungkot. Diba, Tita Rex? Ayan. Thank you for joining us. It's good to see you again. Beautiful pa rin, blooming. Magkikita-kita naman tayo lagi. Ayan. Thank you for coming. And Tita Rex, marami pong na-inspire sa inyong storya. And hindi ko nasasabihin na magpakatatag ka kasi matatag ka na eh. Basta laban lang ng laban. Ako nga, madalas muntik na, bubuwal na, pero laban lang, fight. Ganon. Huwag bibitaw. Basta ang Panginoon, hawak lang, hawak sa Panginoon. Thank you, Tita Rexy. Yes.